habang tulog. Isang mapagpalang araw sa lahat ng listeners sa ating programa. Muli po tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero huwag niyo pong kalilimutan mag-follow at mag-subscribe para makapakinig sa ating programa. Tuwang-tuwa si Rosana habang pinupulot niya ang kanyang mga damit. Nagkalat sa labas ng bahay ng kanyang tiyahing si Loretta. Paano ba naman kasi? Pinapalayas na siya nito at ganoon na lamang ang galit nang maabutan siya nito at ng asawa nito na ginagawa ang bagay na yun sa likod ng bahay ng mga ito. Hindi rin naman ito masisisi si Rosana sapagkat may taglay na kakaibang karisma ang asawa nito na nagsisilbi ng tiyuhin ni Rosana. Nasabihan pa nga siya ng tiyahin na wala siyang utang na loob na pagkatapos siya nitong kupkupin, nagawa niya pa itong agawan ng asawa. Hindi naman masasabi na talagang naagaw niya ang asawa nito. Palagi kasing nasa palengke ang kanyang tiyahin at nagtitinda ng mga gulay. Kaya naman madalas ay iwanan silang dalawa ng asawa nito sa bahay. Ang dalawa kasing anak ng mag-asawa ay nag-aaral sa Maynila at isang beses lang sa isang buwan kung umuwi ang mga ito. 18 anyos na si Rosana at talaga namang walang nakakatanggi sa kanyang taglay na ganda. Bukod kasi sa napakaputi niyang balat, ay ubod din iyon ng kinis. Maganda rin ang hugis ng kanyang mukha na binagayan pa ng kanyang mahaba at along-along buhok. 15 anyos pa lang si Rosana nang maulila siya sa kanyang mga magulang. Kapatid ng kanyang ama ang tiyang si Loretta, kaya naman laking pasasalamat nga niya nang kinupkup siya nito. Wala rin naman kasi siyang mga kapatid, kaya naman mag-isa na lang siyang mamuhay at anirahan nga sa bahay ng kanyang tiyahin. Kung si Rosana mag-iisip, madalas niyang isipin na napakaramot ng kanyang tiyahin. Nais lamang niya kasi makisalo sa sayang pinagsasaluhan nito at ng asawa nito na mas bata rito ng 5 taon. Mas lalo pang nainis si Loretta nang makita siya nitong tila hindi man lang apektado sa pagpapalayas nito sa kanya. Mas mabuti na nga rin sigurong umalis siya roon sapagkat nagsasawa na siya sa buhay roon. Isa-isa niyang sinilid sa bag ang kanyang mga gamit at wala man lang kalunukutang nilisan ng lugar. Malayo na nga siya sa bahay, naririnig pa niya ang sigaw ng kanyang tiyahin. Samantalang wala naman siyang alam sa kung anong ginawa ng asawa nito upang pakalmahin ito. Hindi alam ni Rosana kung saan siya pupunta. Tuwang-tuwa si Rosana habang pinupulot niya ang kanyang mga damit na nagkalat sa labas ng bahay ng kanyang tiyahing si Loretta. Paano ba naman kasi pinapalayas na siya nito at ganoon na lamang ang galit nang maabutan siya nito at ng asawa nito na ginagawa ang bagay na iyon sa likod ng bahay ng mga ito. Hindi rin naman ito masisisi si Rosana sapagkat may taglay na kakaibang karisma ang asawa nito na nagsisilbing ang tiyuhin ni Rosana. Nasabihan pa nga siya ng tiyahin na wala siyang utang na loob na pagkatapos siya nitong kupkupin, nagawa niya pa itong agawan ng asawa. Hindi naman masasabi na talagang naagaw niya ang asawa nito. Palagi kasing nasa palengke ang kanyang tiyahin at nagtitinda ng mga gulay. Kaya naman madalas ay iwanan silang dalawa ng asawa nito sa bahay. Ang dalawa kasing anak ng mag-asawa ay nag-aaral sa Maynila at isang beses lang sa isang buwan kung umuwi ang mga ito. 18 anyos na si Rosana at talaga namang walang nakakatanggi sa kanyang taglay na ganda. Bukod kasi sa napakaputi niyang balat, ay ubo din iyon ng kinis. Maganda rin ang hugis ng kanyang mukha na binagayan pa ng kanyang mahaba at along-along buhok. 15 anyos pa lang si Rosana nang maulila siya sa kanyang mga magulang. Kung si Rosana nga ang mag-iisip, madalas niyang isiping napakaramot nga ng kanyang tiyahin. Nais lamang niya nga kasing makisalo sa sayang pinagsasaluhan nito at ng asawa nito na mas bata rito ng 5 taon. Mas lalo pang nainis si Loretta nang makita siya nitong tila hindi man lang apektado sa pagpapalayas nito sa kanya. Mas mabuti na nga rin sigurong umalis siya roon sapagkat nagsasawa na siya sa buhay roon.
Isa-isa niyang isinilid sa bag ang kanyang mga gamit at wala man lang kalungkutang nilisan ng lugar. Malayo na nga siya sa bahay, naririnig pa niya ang sigaw ng kanyang tiyahin. Samantalang wala naman siyang alam sa kung ano ang ginawa ng asawa nito upang pakalmahin ito. Hindi alam ni Rosana kung saan siya pupunta, ngunit hindi niya nga iyon inalintana pa. Sa taglahin niyang ganda, tiyak na maraming gugustuhin na makasama siya sa isang bubong. Sumakay si Rosana sa tricycle at nagpahatid sa bayan. Balak niya nga maghanap ng trabaho roon at kahit anong trabaho ay papatusin niya. Mas maganda sa bayan at maingay, marami pa siyang makakasalamuhan na lalaking maaari niyang pagkalibangan. Kakaiba sa lahat ang takbo ng isip ni Rosana, maaaring ang hindi normal ngunit doon siya naliligayahan. Bandang 3:00 ng hapon, hindi pa rin nakakahanap ng trabaho ang mapapasukan si Rosana. Naroon tuloy siya sa palengke, dala-dala ang kanyang bag, nang mapansin niya ang isang ginang na nagliligpit ng pwesto nito at tapos na ang oras ng pagtitinda. May nagdalawang isip si Rosana kung lalapit ba siya sa ginang o hindi. Ngunit sa huli, nagawa niyang lumapit rito. Napansin naman kaagad nito ang kanyang inosenteng mukha, ngunit hindi nito alam na mapanglinlang. Kaagad siya nitong tinanong kung ano ang kanyang kailangan at may bibilin raw ba siya. Malungkot na umiling si Rosana. Maaaring hindi na siya bata, ngunit magaling siyang magpaawa. Hanggang sa natagpuan niya ang sarili na nagkakwento sa ginang. Siyempre, kailangan niyang galingan ng pagkakwento at nagpaawa nga siya ng gusto. Sinabi niya sa ginang na pinalayas na siya ng kanyang tiyahin dahil nga naman sa kinain niya ang natirang ulam sa bahay nito. Tuluyan namang naawa ang ginang sa kanya sapagkat bukod doon, kinuwento pa niya ang ginagawa siyang alila ng kanyang sariling tiyahin. Hindi naman siguro nagawang maatim ng konsensya nito na iwanan siyang mag-isa doon sa palengke. Kaya naman inalok siya nito na doon muna magpalipas ng gabi sa bahay nito. Laking tuwa nga ni Rosana sapagkat mukhang may mabibiktima na naman siya. Yun nga lang, hindi niya alam kung may asawa ang ginang. Dinala nga siya nito sa bahay nito na simple lamang at gawa sa yero ang bubong. At gawa naman sa plywood ang dingding. Doon ay naabutan nila ang isang babae na kaedaran lamang niya at may karga-kargang sanggol. Napag-alamanan nga ni Rosana na anak pala ni Aling Mabel ang babae at apo naman ito ang sanggol. Ipinaliwanag naman ni Aling Mabel sa anak ang kanyang kalagayan, ngunit napansin kaagad niya na hindi siya gusto ng babae. Sumapit ang gabi at nalaman din ni Rosana na patay na pala ang asawa ni Aling Mabel. Ganoon pa man, nabuhayan siya nang dumating ang asawa ng anak ni Aling Mabel. Hindi rin magkakalayo ang kanilang edad at may itsura pa ang lalaki. Kaagad nga nitong dinaluhan ng anak at hindi kaagad siya napansin. Unang kita pa lamang niya rito, kaagad na niya itong nagustuhan. Kaya naman hindi siya papayag na umalis ng bahay na yon na walang napapala. Ang gabi ngang yon ang unang gabi ni Rosana sa bahay ni Aling Mabel. Naroon siya sa kabilang bakanting silid na natatabingan lamang ng kortina. Naririnig pa niya ang iyak ng apo ni Aling Mabel kaya't alam niyang gising pa ang mag-asawa. Hindi makatulog si Rosana. Naisip niya ang gwapong mukha ng kanyang target. Siguradong masisiyan siya ng gusto kapag nagawa niya itong makita at akitin. Siguradong hinahanap-hanap na rin ito ang bagay na yon, lalo pa at mukha ng losyang ang asawa nito, dala nga ng panganganak. Habang siya ay naroon at ubod ng ganda, natutuwa siyang nakikitang nababaliw ang lalaking kasama niya. At iyon ang satisfaction niya. Napapangiti na lamang nga si Rosana kapag naaalala niya kung paano nabaliw sa kanya ang kanyang tiyahin. Nakarami rin sila nito kaya siguro sapat na yon at dapat lang na nahuli na siya at sila ng kanyang tiyahin. Nagsasawa rin naman siya sa ganoon kaya't gusto niyang maiba naman. Hindi nga namalayan ni Rosana na lumipas na ang oras. Pabiling-biling pa rin siya sa higaan at hindi magawang matulog. Tumahimik ang kabilang silid at alam na nga ni Rosana na tulog na ang lahat. Mabilis na lumipas pa ang kalahating oras nang maisipang ni Rosana na lumabas at uminom ng tubig.
Masyado ng tahimik ang gabi, kaya't alam niyang naglalakbay na ang diwa ng mga tao sa bahay na yun sa pagtulog. Napadaan siya sa silid ng mag-asawa, kaya naman hindi na nga niya napigilan ang kanyang sarili na sumilip sa nakatabing na kortina. Wala kasing pinto ang mga silid sa bahay ni Aling Nabel at tanging kortina lamang ang nakatabing sa pinto. Nakaon pa ang ilaw na hindi gaano kaliwanag sapagkat may sanggol nga ang mga ito. Nakita ni Rosana na mahimbing na natutulog ang anak ni Aling Mabel habang nakabantay sa anak nitong mahimbing ring natutulog. Dumako ang kanyang mga mata sa tabi ng babae. Ngunit nagtaka siya nang makitang bakit wala roon ang lalaki. Mabilis siyang lumingon at nakita niya sa likuran ng lalaki. Bahagyang kinabahan si Rosana sa ginawang pagtitig sa kanya ng lalaki. Napalunok nga siya at hindi alam ang sasabihing palusot. Napakagatlabi na lamang si Rosana hanggang sa umalis na ang lalaki sa kanyang harapan. Tumungo ito sa kusina at nakita niya roon ang isang tasang kape. Nagkakape pala ang lalaki sa 10 oras na gabi. Siguro hindi rin ito makatulog. Kaya pala wala ito sa tabi ng asawa nito. Hindi nila halos nagawang mag-usap sapagkat alam nilang maririnig sila ng mga tao sa bahay na yun. Lalo na nga't walang mga pinto ang silid. Tamang nagkakatitigan na lamang sila at halos gustong matunaw ni Rosana sa kanyang kinatatayuan. Napakagwapo talaga ng lalaki at naisip niyang napakaswerte naman ang anak ni Aling Mabel. Hindi alam ni Rosana kung bakit ganoon na lamang makatitig sa kanya ang lalaki. Para pang manghang-mangha ito sa kung anumang dahilan. Naisip ni Rosana na yun na ang kanyang pagkakataon. Ngunit sa oras nga na yun, hindi niya alam kung ano ang kanyang susunod na gagawin. Tila ba natuod siya at pinangunahan ng takot at hiya. Ngunit naalala nga niyang walang lugar para sa kanyang hiya. Siya si Rosana. Kaya naman humakbang siya, palapit sa lalaki. Gustuhin man itong magtanong kung bakit siya lumapit dito. Ngunit hindi nito ginawa at baka may makarinig nga sa magiging pag-uusap nila. Mas lalo pang ang nagulat ang lalaki nang hawakan ito sa balikat. Isang dangkal lamang ang layo ng katawan niya sa katawan nito, habang ito ay nakaupo sa harapan ng lamesa. Habang siya ay nakatayo sa tabi nito. Kaagad nga niyang naramdaman ang init nang mahawakan niya ang balikat nito. Gustuhin man siya nitong pigilan, hindi maaari at kayang-kaya niya itong baliktarin. Magandang ngiti ang pinakita niya rito, lalo na at alam niyang mas lalo siyang gumaganda kapag siya ay nakangiti. At ilang saglit pa nga, agad na nga niyang binigyan ng halik ang lalaki. Ingat na ingat nga siyang hindi makagawa ng kung anumang ingay at baka may magising sila. Kalaunan, nagawa na rin siyang halikan at pabalik ng lalaki. Maya-maya nga hindi na rin nila napigilan ang kanilang mga sarili at dahil sa pagkauhaw at pagkasabik, nagawa nilang pasayahin ang bawat isa. Unang gabi pa lamang niya, ngunit hindi niya inasahan na sa unang gabi niya sa bahay ni Aling Mabel, makukuha niya ang kanyang gusto. Tiyak niyang hindi lang yon ang unang beses. Alam niyang marami pang susunod at maghahanap siya ng dahilan para manatili pa roon. Handang-handa na nga si Rosana sa mga magaganap. Inida siya ng lalaki nang sa ganoon ay magawa na nila ang bagay na kanilang magugustuhan. Gustong-gusto sanang mag-ingay ni Rosana, ngunit alam niyang hindi pwedeng gawin yun kung ayaw niya na may makakita sa kanila. Pinigil na lamang niya ang kanyang boses. Hindi nagtagal ay mas lalo pa silang nakaramdam ng init. Halos hindi niya nga inalintana ang kaunting ingay na kanilang nalilikha sapagkat masyado na nga siyang nasasayahan. Ayaw na niyang matigil ang ginagawa nila. Sa tanang buhay ni Rosana, doon lamang siya nakaramdam ng labis na kasiyahan. Halos mabaliw na nga si Rosana at hindi na alam kung ano pa ang kanyang gagawin. Hindi na alam kung saan ibabaling ang mukha
Kaya't kailangan niyang tiisin na huwag mag-ingay kung gusto niyang maulit pang muli ang nagaganap na iyon. Kapwa sila hinihingal, ngunit kapwa rin lang nilang nais marating ang dulo. Ganoon pa man, hindi inalintana ni Rosana ang pagpatak ng kanyang pawis. Mas nakatuon ang kanyang atensyon sa nagaganap na mga oras na yun. Hanggang sa ilang sandali nga lang, parehas nilang narating ang dulo. Talaga namang mga pawisan at hinihingal. Hindi na nga namalaya ni Rosana kung paano sila naghiwalay ng lalaki sa gabing iyon. Natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na pagod at talagang inaantok ng sobra. Hanggang sa siya ay tuluyang makatulog. Nang magising kinabukasan ay sobrang aga pa. Naisipan ni Rosana na magkilos-kilos naman. Talaga namang nakakahiya kay Aling Mabel, lalo na at nais niyang magtagal pa sa bahay na iyon. Pumunta nga siya sa labas at saka naghanap ng walis tingting. Magwawalis siya habang pasikat pa lamang ang araw. Napakasigla ng gising ni Rosana. Maya-maya pa nga, natapos na siya sa pagwawalis at nakita niyang sumikat na ang araw. Lumabas na ang babaeng anak ni Aling Mabel. Kalong-kalong ang sanggol nitong anak. Maya-maya pa nga'y lumabas na rin ang lalaki at nang makita nga siya, biglang umiwas ng tingin. Lihim na natawa si Rosana. Naupo sa may upuang gawa sa kahoy ang babaeng may sanggol. Ang balak yatang paarawan ang anak. Maganda sa sanggol ang sikat sa umaga. Tila hindi naman siya pinansin ng mga ito, kaya naman nagpasya siyang puntahan sa loob ng bahay si Aling Mabel. Naabutan niya nga ito sa kusina at mukhang magluluto. Kaagad niya itong binati at talaga namang ginamit ang kanyang napaka-inosenteng boses. Naani mo hindi nga makabasag pinggan. Ang hindi alam ni Aling Mabel ay may nagawa na siyang kasalanan. Tinulungan niya sa pagluluto si Aling Mabel hanggang sa natapos silang sa pagkain. Sumama na rin siya rito sa palengke at tutulong na lamang siya sa pagtitinda nito roon nang sa ganoon magkaroon naman siya ng silbi. Hindi naman niya narinig kay Aling Mabel na pinapaalis siya nito, kaya naman ikinatuwa niya yun. Natapos ang buong araw nila ni Aling Mabel sa palengke hanggang sa magpasya na nga silang umuwi. Inutusan pa nga siya ni Aling Mabel na bumili ng isda na siyang ulamin nila sa hapunan. Naging masunurin si Rosana, kaya naman alam niyang natutuwa sa kanya si Aling Mabel. May katuwang ito sa mga gawain, ngunit ang hindi nito alam, ang kapalit ay ang aagawin niya si Gerson. Siguro nga talagang masama ang motibo ni Rosana. Ngunit pagkatapos ng nangyari, noong nakaraang gabi, ay napag-alamanan niyang talagang ang gusto niya si Gerson, ang asawa ng anak ni Aling Mabel. Lumipas pa ang ilang araw na pananatili ni Rosana sa pamamahay ni Aling Mabel. Unti-unti na nga niyang nakakasundo ang babaeng anak nito. Siguro ay dahil palagi niyang binabantayan ang anak nitong sanggol at para bang wala nga itong nakikitang mali niyang ginagawa. Mukhang pinagkakatiwalaan na nga siya nito at panay na ang kwento nito ukol sa mga bagay-bagay. Maging ang love story nga nito at ng asawa nitong lingid sa kaalaman nito, palihim na nga niyang inaagaw. Panay naman ang puri niya at sinasabing bagay na bagay ang mga ito. Yoli ang pangalan ng anak ni Aling Mabel at Gerson naman ang pangalan ng gwapo nitong asawa. Sa tuwing nasa paligid si Yoli at Aling Mabel, hindi naman masyadong dumidikit si Rosana kay Gerson. Alam niya kasing pag-iisipan siya ng masama Ngunit tuwing hating gabi at alam niyang tulog na ang mga ito, saka sila palihim na magkikita sa likod ng bahay kung saan tiyak na walang makakakita sa kanila. Maraming puno ang likuran ng bahay nila Aling Mabel at isa sa mga punong naroon sila palagi nagtatagpo ng palihim ni Gerson. Kapwa sila nananabik at ginagamot ang mga init sa katawan. Oo, minahal na niya si Gerson. Sa katunayan, wala siyang pakialam kung mahuli man sila. Ipaglalaban niya si Gerson sa asawa at mga anak nito. Kaya rin naman niya itong bigyan ng anak
at titiyakin niyang mas magiging masaya si Herson sa kanyang piling. Noong gabi ngang yon, naroon siya sa ilalim ng puno at hinihintay si Herson. Malalim na nga ang gabi at nagtataka siya kung bakit wala pa ang lalaki. Kadalasan ito ang nauuna sa kanilang tagpuan. Imposible namang gising pa si Yoli ng mga oras na iyon. Napabuntong hininga na lamang si Rosana at naghintay. Mga kalahating oras pa ang lumipas nang sumulpot si Herson sa kanyang harapan. Kaagad nga siya nitong dinaluhan, kaya't kaagad naman siyang nagtanong kung bakit ito natagalan. Nagulat siya sa naging sagot nito sa kanya. Sinabi lang naman ito na kinalabit ito ng asawa kaya't ito'y napasubok. Kung ano ang bagay na yon ay alam na ni Rosana. Nasaktan si Rosana, kaya naman nagawa niyang sampalin si Herson na kaagad naman itong pinagtaka. Bakit mo ginawa yun? Hindi mo ba naisip na masasaktan ako? Asawa ko pa rin siya, Rosana. Siya ang asawa ko't may karapatan siya sa akin. Kung ano man ang meron tayo, yun ay dahil gusto ko lang. Lalaki lang ako. Kaya't sige na, huwag ka na magalit. Kaya naman, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Rosana. Agad na niya nga hinalikan si Herson. At doon nga, naganap na naman ang bagay na yun sa kanila. Talagang ang hindi na mapipigilan pa si Rosana. At ilang sandali lang, mabilis nilang narating ang dulo. Alam ni Rosana na hindi pa roon magtatapos ang lahat sa kanila ni Herson. Kaya naman, nagagalak siya sa mga susunod pang gabi. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Nabitin kayo, no? Abangan niyo ang susunod hanggang sumuli at ito ang programa.